We have seen how passionate the A-Team is. Ngayon, tingnan naman natin ang pagpupursige ng one of the most successful sister singing groups in the country, ang Mika. Let it go, let it go. I'm one with the wind and sky. Let it go, let it go, let it go. You'll never see me cry. Here I stand in the light of day. Let the storm rage on. The cold never bothered me anyway. Ako po si Maylin. Maylin. Ayan, ako po si letter I sa Mika. Ako po sa Irene. Hello po. Yes, ako naman po yung C sa Mika, si Selena. And ako po yung youngest. Youngest siya, ikaw. Youngest. Ako po yung eldest. A sa Mika, Almira po. Sino naman sa inyo ang pinakamakulit? Si Maylin, ako si bunso yun eh. Makulit lagi. Sino pinakamataray? Si ate. At sino naman yung parang nagtuturo sa inyo ng mga dance steps? Pag sa dance po, Siya kami po, po ni ate. Sila pong dalawa. Pagkanta, Si Selena po, modeling po yan. Pagkanta si... Siya po sa harmony. sa harmony. Sa inyong apat, sino sa tingin nyo yung parang pinaka may potential na talagang kuminang ang kanyang bituin? I-giveaway na ako sa ate ko. Si ate po. Pinakabagay siya mag-housewife na lang. Ganyan. Meron ba gano'n? Hindi po natin. Let us know more about the singing sisters when Spotlight returns. Siguro po yung nagmulat sa amin yung humble beginning namin. Yung talagang yung papa namin before nagbubote dyaryo, yung mama namin Tupperware dealer. Tapos ito lang yung way talaga namin kung paano matulungan din sila para in return Napakalaking blessing po ng may sa talent. sacrifice nila sa yung magkakapatid. Kasi every tuition fee nun, every exam na alala namin si mama kung saan siya nangungutang. So every time na may contest, yun yung nilook forward namin para makapag-aral uli kami next sem. Paano ba nagsimula kayo bilang singing group? Yung mga bata po kami, ako nagsimula sa singing, tapos sila sa dance. Okay. So, Pero kasali siya po kami yung choreographer namin. Sa fiesta. So, may time na nakita kami ng tita namin na parang ako nag-formal voice lesson ako, may nag-scholar sa akin. So, yung mga Yes. natutunan ko, shinare ko sa kanila. Tapos, one time wedding yun ng cousin namin. Pinakanta rin sila. Tapos, yun, nabuo kami as a group hanggang nagbe-benefit concert kami sa mga province para lang sa tuition fees namin. Hanggang nalaman namin na dito kami nag-enjoy and dito rin kami sumasali sa mga contest para lang, yun po, pang-aral namin. Ganun. Hanggang nabuo yung group namin as Cercado Cercado Sisters. Bakit nagkaroon ng ganong parang transition kayong tatlo? Kasi siya kumakanta na siya eh. Tapos kayo sumasayaw. Opo. So, paano nyo naisip na samahan na nga natin si ate kumanta? Pag nagko-contest po si ate, mga supporters lang kami taga. Pag nagpa-practice po si ate sa bahay, Opo. naririnig po namin siya. Tapos ginagaya po Gumagaya-gaya po kami. Nangagaw kami ng mic. Kami naman. Opo. Tapos, CR parang kumakanta. napag-isipan na lang namin na since kumakanta rin naman po kami, kaya yun, nabuo kami as a group. Pero as in, wala pa kaming harmony na talagang unison, Unison lang. lang Isang po. song, Sabay-sabay lang. Ganun. Pinartition Pero wala lang. pong blending. Opo. Opo, ganun. Hanggang sumali po kami sa singing contest. Yun yung first TV contest namin as a family, sa Fam Jam po. Originally, 5 po kami nag-start. Tapos yung, nag-ano na po kami, sumali kami sa Wicopa po ng board exam niya po. So, dun siya namili ng time na yun. How did you go about your childhood? Bahay, school, simbahan. Yun lang po yung ano namin, yung bata po kami. Tapos, yun po, lagi lang po kami magkakasama. Kami na rin po yung magkakainiga. Pagbabarkada. So, Magkakalaro. ayan po. Pag nag-aano po yung work po kasi na pagsasabay po namin, thankful din po kami kasi na pagsasabay yung pag-aaral sa pagkanta. So, Tsaka siguro po yung nagmulat sa amin yung humble beginning namin. Yung talagang yung papa namin before nagbubote dyaryo, yung mama namin Tupperware dealer. Tapos ito lang yung way talaga namin kung paano matulungan din sila para in return napakalaking blessing po ng may sa talent. sacrifice nila sa yung magkakapatid. Kasi every tuition fee nun, every exam na alala namin si mama kung saan siya nangungutang. So every time na may contest, yun yung nilook forward namin para makapag-aral uli kami next sem, ganun po. So yung childhood namin, minsan naisip namin parang
na-focus kami sa pag-work, sa pagko-contest, gano'n. Pero at the same time, na-enjoy namin yung bonding na yung magkakapatid. Si Mama po talaga napaka-supportive po. Actually, si Mama po yung nagtatahi po ng costume namin before. Hanggang ngayon naman po. Yes. So, yun po, si Mama po taga-support. Pero hindi naman po niya kami pinupush na sumali kayo para magka-pera o gano'n. Pero, ayun po, talagang gusto po. Ang malaking aral ko or Natutunan. obserbahan ko namin kay Mama, yung lagi niya sinasabi na hindi niyo po kasi may iwasan sa amin. Minsan po nababash kami, may mga Mga haters, mga ganon. Si Mama lagi niya sinasabi po na ipagpasa Diyos na lang lahat. Dati po kasi parang hindi po namin expected na may mga tao talagang gano'n. Pero yung tumagal-tagal na po, medyo okay na po. Pero medyo masakit din, di ba? Dati po may may mga songs po kami sa YouTube po. Okay. Ang mga nababasa po namin doon parang mga mukha daw po kami mga inodoro, mga gano'n, mga mukhang palaka or something, mga boses palaka, mga gano'n. Napasali daw po sa mga contest. Lahat na lang daw po daw ng contest, sasalihan namin, gano'n-gano'n. Yung ito pong values na meron po kami ngayon. Parang utang na loob po din po namin sa parents namin kasi hindi rin po namin nakita sila na parang, yun po, na makipag-away sa iba or something. So sa parents po talaga kami, nilulook up to po namin yung parents namin. Are you formally trained in singing para talagang yung paghinga, pati yung pagbuka ng bibig, etc. Talagang masustain nyo yan for the long time? Actually, very blessed po kami dahil nung nalaman po namin na, na-discover na po kami noong year 2006. Meron pong parang nag-scholar sa amin sa UP, actually yung dean po talaga ng music sa UP po, si Dean Montet. Tinuruan niya po kami, nagkaroon po kami ng mga sessions na talagang formal training. And also po kay Ma'am Annie Quintas po ng The Company, tumutulong din po sa amin. Minister talaga kayo? Opo, Meron tapos din po kami yung... lumabot po kami sa Wicopa noong 2013. Nagkaroon kami ng chance ma-meet yung voice coach ni Michael Jackson, nila Celine Dion, si Seth Riggs po. Bali, an hour lang po yun. Pero grabe yung natutunan namin sa kanya na... And sa harmonies naman po namin si Professor Lila. Lahat po siya nasa Madulas. Ano yung mga bagay na, or mga tips para ma-maintain mo yung voice mo? Nung bata ko, never akong kumain ng ice cream lalo na sa school. After, Avoid. tapos walang chocolates, walang sweets, ganun po yung mga training. Tapos sa labat, lagi kami nagsasalabat bago kumanta, kahit after kumanta. Kung ngayon po medyo nag-violate din kayo, hindi na pipigilan Minsan po, nakakakain kami ng ice cream. Pag birthday po namin, mga once in a blue. Pwede po mag-ice cream pero melted na. Minsan nag-grand champion kami noon, minsan may contest na nag-grand champion kami. Ang winish namin kumain ng isang galon ng ice cream. Pero natupad. Pero hindi mo namin maubos. Hindi namin kaya. Napaos kami. Namaos po kami. So, hindi namin siya inulit. Determinado man sa kanilang singing career ay hindi nila isinakripisyo ang kanilang pag-aaral. Ang dalawa sa kanila ay graduate actually ng college at ang dalawa naman ay nasa kolehiyo na rin. May mga maliligaw ba na nangahas na at least magpakita ng motibo sa inyo o na may nagpatibok ba ng inyong mga puso at that time? Meron naman po, especially po sa school. Mama. Pero po, kasi po alam po namin yung goal po and priorities po namin magkakapatid. And lagi po sinasabi ni Mama na yung love po may perfect time. So, naniniwala po at sumusunod lang po kami sa parents po din namin. Pero syempre po, nagkaka-crush kami, may inspiration. Pero Crush. hanggang dun lang po talaga. Kasi hindi rin namin, parang priority muna po namin yung career. Taon-taon ay may sinasalihan silang contest gaya ng talentadong Pinoy, Prodigy at lumalaban din sila individually sa dancing contest, singing competitions at maging beauty pageant. At ang pinakamalaking nasalihan nila ay ang World Champions on Performing Arts o WICOPA. Pero sa kabila ng kanilang mga tagumpay ay hindi maiwasang makaramdam pa rin sila ng frustrations. Reality naman po, 'di ba? Minsan kailangan talaga nila ng matangkad, yung maputi, maganda. So minsan medyo na-frustrate kami pag parang hindi namin nare-reach yung goal namin na mapunta sa mainstream po talaga. Pero still kahit na nararanasan namin, experience namin yun, lagi lang namin look up yung sinasabi ni Mama na
pag sinabi ni Lord na promise niya nasa Bible, talagang mangyayari naman to. So, ayun po, yun lang po yung nagpapatatag sa amin na siguro may perfect time lang, may perfect place para sa... Tsaka siguro po yung yung perfect manager na mag-handle po sa amin. And we're still, yun po, hinahanap pa rin po namin yung perfect manager na yun hanggang ngayon. After po namin nanalo po sa Showtime, tapos lumaban kami sa Hollywood, nanalo din po kami doon. Kaso, after po ng parang pagbalik namin dito, wala na naman pong parang Walang gig, walang wala nag-hire na sa po. inyo or something. Kasi nga po Or si album. Mama lang po yung manager po namin. So, kami po, nag-usap-usap na kami, nag-iyakan na kami, nagkulong kami sa isang room na, tama na, 10 years na to, parang give up na po kami. Ate, magtuturo na lang ako, yung mga ganun po. Opo, dumating kami sa moment na gano'n. Opo. Muli silang nabuhayan ng loob na sumali sila sa isang Korean singing competition kung saan sila ang naging representative ng Pilipinas at bukod tanging non-Korean na pumasok sa top 10. Through success and failures, nananatiling matibay ang kanilang samahan dahil sa kanilang suporta at pagmamahal sa isa't isa. The A-Team and Mika have shown us that the Filipino talent is truly world-class and multi-awarded. They might be from different disciplines, but both have shown that talent is not enough. One has also to couple it with true passion, discipline, and perseverance in order to excel in anything. Join me again next week as we bring you the stories of people we believe you should know here on Spotlight.